Hello po sa inyong lahat. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay 15 pa rin ng Disyembre. December 15, 2024. At ang oras po dito sa Los Angeles, California ay alas 5:30. Pero madilim na, gabi na. Kaya nag-ilaw na ako dyan sa likod. Linggo po ngayon at naisipan ko na mag-vlog patungkol nga dito sa dayaan dyan sa eleksyon. Pinanood ko na naman kasi ulit yung vlog ni Engineer Toto Kausing. Ay talagang siguradong sigurado po. Ano ba yung tawag doon? Beyond reasonable doubt ang sabi niya eh. Mga ebidensya na beyond reasonable doubt. At yan po, kaya naisipan ko na uulitin ko na naman yung vlog ko kahapon. At dadagdagan ko ngayon ng yung dalawa. Bakit dinaya po yan? Yung dalawang reason ko. Pero uulitin ko pa yung kahapon para madagdagan na naman. Yung kahapon po na diniscuss ko ay nag-umpisa ako dun sa vote counting machine. Yung vote counting machine po natin may gagawin. Opo. At ang gagawin niya ay to transmit election result in 3 different servers. Namely, the municipal server, the transparency server, and the COMELEC server o COMELEC main server. Magta-transmit po siya ng resulta ng halalan. Every precinct kasi ay mayroong vote counting machine. At itong vote counting machine ay public IP address pala yan. Public IP address. Kasi dadaan siya sa telco, dadaan siya sa Globe, sa Smart o kaya sa dito. Yung mga service provider po ng internet. Kung saan siya dadaan ay kung sino ang malakas, doon siya dadaan. O sino yung area na yan may hawak, doon siya dadaan. Hindi siya makakadaan kung hindi siya public IP address, kung hindi siya ma-identify. Yung vote counting machine po, kailangan i-identify niya ang sarili niya na siya ay public IP address. Ngayon, magta-transmit po siya ng resulta, itong vote counting machine. Remember, 100,000 po ito plus 700. Buong Pilipinas po ito. Kasi nga, every precinct ay mayroong isang vote counting machine. Ngayon, mandato po siya o ang trabaho niya o ang binayaran sa kanya ay Smartmatic po yan eh. Ang binayaran na trabaho niya, yung nga itatransmit sa 3 server. Ayan po. At the same time, minsanan po. Hindi yung mamaya na yung isa, hindi po, minsanan po. At the same time or at one time. Kaya po, pagbilang ng boto, naniniwala tayo na kung ano yung nabibilang na boto sa transparency server, yun din ang nabibilang na boto sa COMELEC server. Pero ang nakikita lang po natin ay yung naandun po sa transparency server. Nakikita ng media, nakikita ng mga botante, at nakikita po ng mga kandidato. Doon po sila tumitingin. Na inaakala naman natin na parehas yan. Opo. At dapat naman parehas. Kasi at the same time po na pinadala yung mga boto. At saka, iisa ang message. Ganon. Hindi naman magkakaiba ang message. Kaya, ang alam natin ay iisa ang bilang yan. Ngayon, i-discuss ko muna kasi kahapon, hindi ko na-discuss ano ba ang kaibahan ng
private at saka public IP address. Ganito po yan. Nakalimutan ko kahapon. Ang public IP address po ay maihahalin tulad po yan sa isang address ng bahay o ng isang building. Yung address po ng isang building. Halimbawa, bibigyan ko po kayo ng example, yung dati kong tinitirahan is 327 West Carson Street, California. Yan po 327 West Carson Street, California. Pero doon po sa lote na yan, o doon sa 327 na yan, napakarami po na apartment. Siguro mga 24 na yung butas o yung pintuan. 24 kasi 12 eh. 6 sa baba, 6 sa itaas. Ay magkabila yon. O tama nga, 24 na butas. Ngayon, nilagyan ngayon ng ABCD. Yung ABCD po, yun yung local o yun yung private, inihalin tulad sa private IP address. 327A, yun po ang local. Pero yung 327, yun po yung public IP address. Nilagyan po ng A para i-identify na yung nakatira doon ay ito. Ganun po yan. Pwede rin po sa bahay, kung malaki ang bahay, example lang po ito, Example po, kung malaki ang bahay at yung bawat room may nakatira, may nangungupahan, pwede rin na hindi na ilagay ang ABC. Idiretso na lang na kay Mr. Sabihin natin na yung sa unang pintuan ng bahay, unang kwarto ay kay Mr. De La Cruz. Ganyan. Yun yung private niya. Yun yung kilala naman kasi doon sa kilala siya doon sa bahay o doon sa compound ng bahay o doon sa isang lugar. Ganun po yan. Yan po ang kaibahan. Hindi po nagbabago yung, halimbawa, yung 327 West Carson Street. Yung po yung public IP address kung ikukumpara. Pero yung mga sumunod na ilalagay doon, letter A, letter B, letter C, letter D, o kaya ay dadagdagan ng pangalan, ang nakatira dyan sa room na yan ay si Juan de la Cruz, ayun po yung tinatawag natin na private IP address na naiintindihan po nung lahat ng tao doon sa compound. Yan po naiintindihan nila kasi kilala nila nakatira at ano ang pangalan para maintindihan po. Ngayon, isa pong halimbawa ay yung sa telepono po. Yung sa telepono. Actually, itong computer na ito ay nanggaling din lang yan sa prinsipyo po ng telepono. Sa telepono, mayroon tayong tinatawag na switchboard. Kasi sa isang building o sa isang kumpanya, hindi naman lahat ng telepono ay may hotline. Usually, ang isang kumpanya mayroon lang 3 o 4 na hotline. Ganun po yan. Yun yung tinatawag natin ngayon na public IP address. Yung hotline na yan. Ngayon, dun sa isang hotline, halimbawa, dun sa may-ari, yung isa naman ay ang ginagamit ay dun sa personal department. Ngayon, yung isa naman ay sa engineering department. Pero usually, mayroon tayong tinatawag na yung switchboard dati. Pero ngayon, iba na PEBX na o PBX. Automatic na po na nagkukunikta. Pero dati ay tumatawag muna, Sir, pakikunik mo ako sa local 122. Ganun po. Yun po ang example. Yung local na yan, yun yung tinatawag natin na
private IP address. Ulitin ko ang isang telepono ng isang kumpanya, hindi lahat ay hotline. Mayroon lang isa para pagkabitan ng PEBX. At lahat na nung mga telepono doon sa loob, ang tawag na doon ay local. May o kaya extension number. Bago ka makatawag doon, dadaan ko muna sa operator. Please connect to, ganun. Yun po ang ibig sabihin ng private IP address at saka public IP address para maintindihan po natin. Ganun din naman, yung kung tatawag yung local sa labas, hindi siya makakalabas Magdadial muna siya o kaya kakausapin niya muna yung operator na ikonekta mo ako sa labas. Ganun. Ganun din naman kung may tatawag doon sa local number, yung nga ang local ko sa opisina is 122 ganun yan. Yan po ang kaibahan ng public at saka private IP address. Palagay ko ay maliwanag na. Ngayon, ito pong ginamit ng COMELEC, nakarecord sa COMELEC na nagpadala ng boto ay 192.168.0.2. Lahat po ng nakakaintindi sa computer, yung programming o yan ganyan, mga computer expert, naiintindihan po yan na yan ay private IP address. Yan. Kahit nasaan sila, nasa Amerika, nasa Japan, nasa India, nasa London, alam nila yan na yung number na yan ay private. Alam nila. Opo. Kasi kung public yan, ang nag-uumpisa ata sa 10, ay ito ay 192, alam nila na private yan. At malalaman din nila kung saan galing yan, kung sa Pilipinas o alam nila. Ngayon, pati yung yan ay sa COMELEC yan. Yan, alam nila yan. Makukuha nila. Ngayon, ulitin ko itong 192.168.0.2 na nagpadala ng boto doon sa COMELEC, doon sa server po ng COMELEC po ito nakarecord po ito na supposed to be ang magpapadala ay yung mga vote counting machine na nag-a-average ng ipagpalagay na natin na 700 ang isang vote counting machine. 700 na boto. Yun po ang magpapadala na sila ay 100,000 plus 700 na vote counting machine. Ay hindi pala yun ang nagpadala Ang nagpadala ay ito lang, iisa. Mas malabang ito ay hindi computer po ito, laptop. At na-identify siya na siya ay private o local doon sa server ng COMELEC. Remember po ang nag-identify po nito ay hindi tayo. Hindi ibang tao o ibang server, hindi. Ang nag-identify po nito ay server po mismo ng COMELEC. Kasi trabaho po ng server yan Kung sino yung nakakonekta sa kanya, i-identify niya. Kung sino yung makikidaan sa kanya, i-identify niya. Opo. Halimbawa ako private ako yung computer ko. Nag-research ako ngayon, i-research ko who is Jesus Christ. I-research ko yan. Ngayon, babalik sa akin yon mga website na. Ngayon, ipapadala ng server, ito yun, si Simon ang nag-request yan, yung computer ni Simon. Doon ngayon ipapadala sa akin, kaya nababasa ko yung mga website ngayon. Ganun po ang ibig kong sabihin. Dumadaan sila sa server, kaya nakakapasok doon sa computer ko. Ayun po, kahit na ako ay isang private. Ganun po lahat po dumadaan doon sa server. Ina-identify nga po ayan. Kaya pagbuksan ko yung website na yan, who is Jesus Christ, babasahin ko na. Ayun po. Hindi po ipapadala yung answer o yung mga website, who is Jesus Christ, sa ibang computer. Hindi nila ipapadala doon. Doon lang sa computer ko. Ganun po yan. Ngayon,
naintindihan naman natin kung ano ang public IP address at saka ano ang private IP address. Ngayon, ang katanungan ko, bakit ang nagpadala ng boto, which comprises of 51% ng lahat ng boto ng buong Pilipinas, ang nagpadala lang ng boto ay ito, isang private IP address. Ibig sabihin, naka-wire o nakakonekta doon sa Comelec server. At dinaya nila yan, hindi ba? Hindi po sumunod sa kontrata. Hindi ginawa yung alam natin na gagawin, na bumayad tayo, bumili tayo ng vote counting machine, pero wala pala. Hindi yun ang nasunod. Bagkus ang nasunod ay ito nga, at napakalakas po ng loob ng gumawa niyan. Napakalakas. O sabihin ko tanga. Kasi nga, mahuhuli sa dyan eh. Sa bagay siguro, baka binigyan siya ng yung ano ba yun? Hindi authorization eh, kung hindi guarantee, ginarantihan. Wala makakahuli sa'yo. At kung mahuli ka, papatay namin. O kaya ay lilibre namin ikaw. Ganun siguro. Pero hindi ba niya alam na hindi mababago yan? Kaya kahit na 10 years, kung wala na yung nagpangako sa kanya, o kung nabilanggo na, o patay na yung nagpangako sa kanya, pwede siyang habulin. Hindi po ba? Yung gumawa yan. Pero ang sabi ko sa inyo, tanga po ang gumawa yan kasi nga nahuhuli siya eh. Oh. Bakit ang magpapadala ng boto sa Comelec server ay isang private IP address? Ulitin ko, private doon sa kanila. Kaya nga in-identify po na private eh. At doon sa dalawang example ko na kung saan papaano ang private at saka public ay makukuha nyo naman ang diferensya, hindi ba? Doon sa address at saka doon sa telephone number, hindi ba? May local telephone number tayo. Yun yung equivalent na private o local. O konektado, naka-LAN, local area network. Ayan po Ngayon, ay sure na po yun ha. Ang sabi nga ni Engineer Toto Kaosing, ay undisputable ito, yung evidence o beyond reasonable doubt. Kasi nga, ang kontrata ay ang magpapadala ay ang mga vote counting machine. Bakit hindi tinupad? Bumili tayo, pero hindi pala nangyari na sila nagpadala. Ayan po Pero diniscuss ko na yan kahapon. Ngayon ay, ito pala isinulat ko dyan, ano ba ang private, ano ba ang public IP address? Diniscuss ko na. At ang pangalawa ngayon na i-discuss ko ay yung street line po ang boto ni Leni. At street line po ang boto ni Marcos. At lahat sila, si Pacquiao, si Lacson, si Isko Moreno, street line po hanggang matapos. Ipapaliwanag ko po yan. Ano ba yung street line na yan? 2 points determine a straight line. Tama po ba? Hindi ba? Igagraph mo yung 2 point, straight line po yan eh. Kahit saan yan. 2 point, pagdugtungin mo yan, straight line po ang tawag dyan. Ngayon, ay kung sabihin ko na 3 point, pagdugtungin mo, sige, para may idea kayo, maaring hindi straight line yan. Maari pagdugtungin mo yung 3 points, ay maaring straight line pa rin, maaring hindi. Pero po ang nangyari po diyan sa bilangan diyan, as the times goes by, ayan po habang lumilipas ang oras, naglalabas sila ng bulletin na ito na ang bilang ng boto ni Leni, ito na ang bilang ng boto ni Marcos. Ay bakit straight line? Remember halimbawa, every 15 minutes, magpapalabas sila ng bulletin. Ito na kanya ang resulta. Every 15 minutes. At kung nagpalabas sila ng 7:45, hindi ba? Magpapalabas na naman sila sa 8 o'clock. Straight line yun. Kasi nga, 2 points lang eh. Ay kung nagpalabas pa sila ng 8:15, ay magdududa ka na. Bakit hindi nagbabago ang resulta ng boto? Ayun po, hindi po nagbago eh.
kung marunong po kayo ng mathematics ay igagraph nyo, hindi nagbago ang buto. Yung diferensya ng buto ni Lini at saka ni Marcos, hindi po nagbago. Ganun po yan. Kaya dinaya po yan. Wala po nangyayari na ganyan. Kasi nga, iba-iba ang pinanggagalingan po ng buto eh. Iba-iba eh. Kung ang buto ay nangyari sa baluarte ni Marcos, ay pwede manalo siya doon ng todo. Kaya aangat siya ng husto. Pero pag ang buto naman ay nanggaling sa Bicol, ay simpre aangat naman ang buto ni, yun po ang sinasabi ko. Depende yan kung kaninong teritoryo. Ay bakit hindi nangyayari yun? O, dinaya po yan. Remember ha, 3 lang ang bulletin na nakita namin noon. Itong anak ko ay engineer din ito eh. Dinaya yan, tatay, bakit kako? Ayan straight line sabi niya at tinignan nga namin doon sa YouTube, ang dami na nagko-comment, mga mathematician siguro, mga statistician at mga engineer, ay straight line ang buto, ay dinaya yan, walang ganyan. Usually naghahabulan yan o nag-iikis yan. Yun nga, ay hanggang nang matapos, ganun na. Ulitin ko after nag-issue sila ng pangatlong bulletin, pwede mo nang i-graph yan eh. Ay straight line talaga eh. Kaya tanga na naman kako itong gumawa na ito. Mahuhuli siya agad. Hindi ba? Dahil sa straight line ang buto. Pansinin nyo, kahit na anong time, pansinin nyo, may equation na nagawa yung mga mathematician. May equation. Yung buto ni Bongbong is 2 point something eh. Buto ni Lini plus a certain 100,000 votes. Yun po ang equation. Hindi nagbago. Hindi nagbago hanggang matapos, ganun po. As the times goes by. Dapat yan naghahabulan. Ngayon, may sinasabi sila na nabasa ko dahil kinontra ako eh. Kinontra ako doon sa comments ko sa kwan eh. Sa kwan ata, kung hindi ako magkamali sa kwan eh. Sa YouTube po eh. Ang sabi nung vloggers doon, alam mo ba kanya ang theory ng big numbers? Ay hindi ko kako alam, ay ipaliwanag mo. Ay hindi naman niya maipaliwanag. Alam mo ba kanya ang theory ng big numbers? Ay ipaliwanag mo kako At pinapaliwanag nga nung iba, wala naman akong maintindihan. Wala. Pero kung ako magpaliwanag, iba-iba kako ang baluarte ng bawat kandidato. Ngayon kung dapat pag dumating yung baluarte niya, lamang siya. Kaya maghahabulang kako yan eh, o mag-iikis, o kaya maiiba ang distansya nila sa lamang. Kahit na parating lamang si Marcos, sige na, parating lamang si Marcos, maiiba ang lamang niyan. Liliit ang lamang pag pumapasok na yung mga teritoryo ni Lini. Yung po ang ibig mong sabihin. Ay sila, hindi nila maipaliwanag eh. Alam mo ba kanya ang theory ng big numbers? O kako, ipaliwanag mo. Engineer ako kako. Maintindihan ko yan. Kahit anong equation yan. Ay kami nga sinusolve namin ang kwan eh. Yung equation ng sound. Yung mga hyperbolic eh. Sa mechanical, sinusolve din namin ang variation ng heat at saka yung pressure at saka naandun na, nagsama-sama na. Pinagsasama-sama namin yan sa equation. Ipaliwanag mo kako para maintindihan ko. Ay, yung mga paliwanag naman nila, hindi naman maintindihan. Ganun po yan. Kaya wala pong duda na dinaya yan. Kasi nga straight line ang buto eh. Hanggang matapos, yun pa rin. Adi pangalawa na yun, hindi ba? Yan po yung inad ko ngayon. Ngayon, babalikan ko na lang itong kahapon na sinabi ko, yung time, yung limited time
na alas 8:02 ng gabi, nakabilang na sila ng 20 million. Imposible po yan. Kasi nga, mayroon palang 30 minutes na mga seremonya na gagawin, mga procedure. Kaya hindi sila makakabilang. Ay may nagpadala nga ng alas 7:08 ata alas 7:08, may nagpadala na, ay imposible. Kasi nga, may 30 minutes po na tatapusin yung gagawin nila. Tatapusin muna nila magsisirok sila, itatali nila, i-verify nila bago sila mag-send ng resulta. Kaya nga, ang sinasabi ko na naman, tanga yung gumawa niyan. Hindi niya alam siguro Katulad ko, hindi ko rin alam na may 30 minutes. Nalaman ko lang doon sa TN Trio. May 30 minutes kanya yan. Kahit na anong bilis mo, may 30 minutes. Ay lalo na yung kung ngayon lang nila gagawin, baka abutan pa sila ng 45 minutes bago sila ipagpalagay na nagsarado sila ng alas 7, abutin pa sila ng 45 minutes bago sila makapag-send. Yun ang sabi ng TN Trio. Ay kaya nga kako, mga tanga yung gumawa niyan. Ang alam lang nila, dadayain lang yung bilang. Pero mahuhuli nga sila dahil dyan sa time limit. At saka, yung resulta na yun nga, sinasabi ko, dahil nga ang nagpadala ng boto ay mga vote counting machine, ay pinadala pa yan ng at the same time o iisang dalahan. Ngayon, ay iisa ang resulta niyan. Kahit natitingin ka sa Comelec, kahit natitingin ka sa bulletin board ng Comelec, titingin ka sa bulletin board ng transparency server, iisa yung bilang na yan. There is no time, sabi nung computer expert na nabasa ko there is no time, they are not the same. Yan po ang sinabi ng computer expert. Kasi nga iisa ang nagpadala iisang time na pinadala, iisa ang message na pinadala, ay bakit hindi sila magkaparehas? At time 8:02 ng gabi, alas 8:02 ng gabi, nakakabilang na yung isa ng 20 million. Yung transparency server. Yung namang Comelec server, nakakabilang lang ng 13 million. Di may ginagawa yung isa dyan. Hindi ba? May ginagawa na kababalaghan. Ayan po. Inuulit ko lang po So, pang-apat na yan yung no doubt talaga nadayaan yan. Hindi ba? Hindi parehas ang bilang At ipinagmalaki pa nila doon sa meeting nila, doon sa hotel restaurant ata yan, kung saan yan. Pinagmalaki pa ng Comelec na ganito kanya at 8:02 ganito na nabibilang. Ay imposible. Sabi nung TN Trio, bakit hindi parehas yan? Ayun lang nga, ginagawa nila ng paraan. Ang sabi ng mga computer experts, there is no time, they are not the same. Yung bilang yung resulta. Ngayon, uulitin ko sa ibang pananalita, all the time, they are the same. Yung mga bilang nila, yung nabibilang nila, all the time, they are the same. Kasi nga sabay pinadala halimbawa, ang nabilang ng nila ay precinct number 1. Adi yun lang ang resulta. Hindi ba? Kung 300 ang bumoto doon sa precinct number 1, 300 din ang mabibilang nung server ng Comelec. At yung server naman ng transparency server, yun din ang mabibilang. Hindi ba? Ay bakit hindi sila parehas? Ayan po ngayon, doon naman po sa reception, yung dahil nga may duda na, dahil nga doon sa private IP address na nakikita na ginamit na 51% po ng boto, siya lang ang nagpadala siya lang ang nagpadala. At
ito pala, makukuha ko dito, yung reception, hinihingi po ng 3 intrayo. Kasi, mayroong kwan po yan yung time na send. Anong time mo isinin? Time of sending. Ayan, alam na mga engineers yan kung ano man yan, may time of sending at saka time of receiving. Yung reception lag na hinihingi nila sa COMELEC, ano ba talaga ang oras na receive yan? Yan po ang ayaw nilang ibigay. Anong oras? Ngayon, kahit na hindi nila ibigay yan, may record naman po yung yung presinto Anong oras sila nagsara? Hindi ba? Kahit na hindi nila ibigay yan, ayan nga, nakita doon sa mga record, ay yung iba nagsara pa ng 8:30. Pero nagpapadala na ng alas 7. Ayan po, ay kalukuhan po yun, hindi ba? Nagsara ng alas 8, pero ang record ay nagpadala, ay yung pang iba ay alauna nagpapadala na Pero ibang kwan po yan, hindi, sa ibang topic ko kwan yan, may mga record po na dumaan sa telco. Ayun nga, 3 po kasi yan Kahit na ayaw nilang ibigay yung reception lag nila, reception yung pag-receive nila sa COMELEC, anong time nila na-receive yan? Ayaw nilang ibigay. Ngayon, pwede namang kunin anong time sinin naman ng presinto. Pero mayroon pa pong isa Mayroon pa pong isa. Nung tinignan ng TM Trayo, anong oras dumaan sa telco? May record po yan Pero usually kasi iisa yan. Segundo lang kasi yan Segundo, pero may record po yan. Ayan lang nga, nakuha na may dumadaan na alauna pa lang ng tanghali. May nagsisinda, may dumadaan na. Ay hindi naman pwedeng burahin yan ng telco kasi nga, dyan sila sisingil po Yang record na yan, naka-record yan para sa singil. Kung anong bigat o anong haba o ilang oras ka nagda-download. Ayan po. Pero ito mga kwalang ito Wala yan. Napakaliit po yan. Napakaliit po yan. Ang mabigat po yung mga pelikula o yung mga motion picture o yung mga mabibigat na plano. Katulad ng mga plano na pinapadala ko ay kuminsan ay talagang hindi lumulusot kung mabigat na. Ngayon, ayan nga ay ito ay resulta lang yan ay baka 3 page lang yan ng kwan ng bond paper Ay ang bilis po niyan Pero nga, maire-record po yan sa telco. Kaya nga, nagbigay ang telco kasi ang unang tinatanong sa kanila na-monitor nyo ba na may dumadaan nung alas 8 ng gabi? O nung alas 7 ng gabi, may nagpapadala na ba? Wala, sabi nila. Tumatawa sila. Kaya pala tumatawa sila, alam nila na alauna pa lang may nagpapadala na. Ayan po, ang isang beyond reasonable doubt po yan na may dayaan. Kaya nga ako, paulit-ulit ako dito para maintindihan. Maaring hindi ko nahagip kahapon, mahahagip ko ngayon. At saka ito ngayon. Ito po nagpadala ng 192.168.0.2 ay ang pinadala pa niya by batch. Ayan po. Huli po yan Huli yan. Hindi pwedeng ipadala by batch. Bakit pinadala ng by batch? Ang ibig kong sabihin, nakasip tapos pinadala yung resulta ng halimbawa 5%, 7%, ayan, nakasulat yan. Kasi ang isang presinto, hindi pwede na magsabay na marireceive yung kahit na sabay pa sila nagpadala, kahit na sinabi, kahit na nga mag-usap tayo na ipapadala natin at 8 o'clock eksakto o
O sige, yung pagpindot niyan, hindi sasabay yan. Opo, kahit na magkatabi pa kayo. Yun po plus pa, pagdating doon sa reception din, hindi rin magsasabay yan. Isa-isang tatanggapin yan. Isa-isa nung server. Ganun po yan. Hindi pwede na sabay tinanggap yung dalawang message, hindi. Hindi po. Pero po dito, ang lumalabas, kaya nga beyond reasonable doubt na naman ito, ang lumalabas, bakit may 7% o 5% sabay-sabay tinanggap yung resulta sa Comelec. Kalukuhan po yan. Hindi po magsasabay yan. Ay kung gusto nyo, ay mag-experiment po kayo. Mag-usap na kayo na 3 kayo, magpapadala ng 3 picture sa akin o dun sa isang tao at pag-usapan nyo itong oras, itong minuto, itong segundo. Subukan nyo kung matatanggap doon ng sabay-sabay. Hindi. Hindi niya matatanggap yun. Yun po ang sinasabi ko dyan. Ngayon, kaya ito natanggap ng sabay-sabay, by batch ang ginawa. By batch. Yung pinadala niya ay hinulsil niya, ito yan, iyon. Kaya dumating ngayon dito sa reception ng Comelec, sabay-sabay na natanggap. At kaya naman ganon, ito ang sa pantaha ko, inipon muna nila tapos inayos o kung ano man ang ginawa nila tapos pinadala na lang. Kaya nga 51% po ng buong boto ng Pilipinas dyan lang dumaan sa isang IP address na yan. Local pa o private pa. Private sa Comelec server. At pinaliwanag ko na sa inyo kanina, ano ba yung local? Ay sila-sila lang, hindi ba? Sila-sila lang yun. Hindi talaga nanggaling sa vote counting machine. Ayan po. Kaya po, dinaya talaga Dinaya talaga. Hindi ba? Saan pa kayo kukuha ng kwan dyan? Ay kaya nga ito si Robin Hood Padilla number 1. Hindi ba? At saka yung 2019 naman, sigurado naman na dinaya yan kasi nga no question asked na po yan. Kasi nga pinatay nila naman ang transparency server. Wala na, nakatulog na nga ang tao Saan ka titingin ngayon kung patay ang media? Yung media walang makuha kasi nga pinatay nila. Ay doon lang kumukuha Ay wala namang provision ata na pwedeng buksan ang Comelec server. Wala namang ganun. Nakatago din ang Comelec, hindi ba? Hindi nagpapalabas ng bulletin. Nagpalabas lang sila ng bulletin. Naayos na, sabi nila. Alauna na po ng madaling araw. After 7 hours. Di, lusot na sila ba to, hindi ba? Ito na ang mga panalo. Ito na, 75% na ang boto na nabibilang. Ito na. Ayan na si Bato de la Rosa, number 5 na ata yan. Number 6 ata si Bongo. Ayan na. Hindi ba? Pero ako mga kababayan, mga minamahal, umiiyak po ako sa Panginoon. Umiiyak ako. Kung naaalala ko yan, bakit? Ay 2 bisis na po yan na pinaglululuko ang mga tao. Umiiyak po ako na sana dahil wala na tayong magagawa Wala na. Naparusahan sila ng Panginoon. Ibigay sa kanila ang napakabigat na parusa dahil dyan sa ginawa nila. At itong susunod na eleksyon po, itong 2025, wag na po tayong papayag na computer ang bibilang. Wag na tayong papayag dyan. Kasi nga, kaya nilang dayain yan. Kahit patayin sila pwede lalaban sila yan kahit pumatay din sila pwede. Ganun po yan. Basta may pira sila, may pambayad sila. Pwede yan. Malakas ang loob. Ay ito nga kitang-kita mga ebidensya. Yung time limit, hindi nila nasunod. Kitang-kita yan. Yung private IP address, ginamit nila. Hindi sila natatakot. Hindi ba? Yung street line ang boto na pinaliwanag ko, pinalabas nila, street line ang boto. Hindi ba? Yung
yung pag-receive nila ng boto na by batch. Amak mo, 5% sabay-sabay na dumating. O, to the last seconds, ha? O, ay kalukuhan na po yan. Wala pong ganyan. Parang yung kwan lang po yan yung ipanpaumanhin nyo po ha, at bibigyan ko po kayo ng isang example ha. Yung daw, yung ovary ng babae, o kasi yung sperm cell ay kwan yan lalangoy yan Ngayon, pag nakapasok na siya doon, kahit na marami pa ang gustong pumasok, wala na. O kahit na ibang tao pa yung sperm cell ng ibang lalaki ang gustong pumasok, ay hindi na. Kasi nga, para daw kidlat. Na pag nakapasok yung isa, sarado na agad. Ganun po yan. Ganun po yung computer na yan. Hindi pwedeng yung 2 presinto papasok. Isa-isa po yan. Kaya nga, natatawa na lang nga ako Kaya nga, in-example ko, yung papaano na nabubuo yung tao sa sinapupunan po ng babae. O, ganun po yan. Pag nakapasok na yung isa, ayun, para daw kidlat yan na biglang sasarado. Wala na makapasok. Kahit na yung iba ay nagsisikap pa. Opo. Kahit na nga, sabi nila, dalawa yung klase ng sperm cell, o 2 ang lalaki na gumamit. Pag nakapasok na yung isa, wala na. Ganun po yan. Para maintindihan nyo po, ano yung pinagagawa nila. Opo. Naandyan po, dun sa, panoorin nyo po, yung vlog ni Engineer Tuto Kausing. Pinanood ko na naman kanina para maintindihan kong maigi. Pero sa palagay ko naman, sa explanation ko nito ay marami po kayo na natutunan. At yan po ang dalahin ko po sa Panginoon na sana sa ating pagkikinig ay magkaroon tayo ng wisdom na nanggagaling po sa Kanya. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang gabi po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pagkikinig. Salamat po ng marami. Salamat po. At maaring uulitin ko na naman ito siguro sa ibang araw kasi nga kailangan ipaliwanag po natin At gusto kong i-share yung nalalaman ko dyan patungkol dyan sa computer networking. Opo. O sige po, salamat po ng marami. Salamat po.